Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan ko, hinihiling na dito na bawian ng buhay sa Pilipinas. Mga kababayan, sapagkat mga kapatid, hiling po ng mga kampo ni Duterte dahil ang sitwasyon daw po ng dating Pangulo ay butot balat na. Mga kababayan ko, butot balat na mga kababayan. Hindi na po maipinta yung kanyang face lock, mga kapatid, dahil sa sobrang kapayatan na ng dating Pangulo. So sa makatuwid mga kababayan ko, ang sabi po isang bulate na lang mga kababayan ko ang pipirma. At yung mga balita po na yan mga kababayan ko ay mainit po na pinag-uusapan ngayon sa loob at sa labas ng social media. Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, ito po ba ay isang malinaw na paawa lang ba sa taong bayan o may katotohanan? Mga kababayan ko, na isang bulate na lang ang pipirma dahil skinless na po. Skinless tuloy. Ang gunisa yun eh. Po. Skinless. Ano ba yan? Butot balat na daw po, mga kababayan ko, ang dating Pangulo. Skinny. Mga kababayan, ito, ang mga mainit na balita. Ayaw pakialaman ng Malacanang ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-cremate kapag namatay siya sa The Hague. Ayon sa palasyo, usapang pamilya ito at nasa mga Duterte ang desisyon. Si VP Sara nagsabi na gustong makremate ng ama nang bisitahin niya ito muli sa The Netherlands. Nako mga kababayan, papayag ba kayo mga kababayan ko? Ayon sa bise, nakakalungkot man, natural lang daw ang ganitong habilin mula sa mga 80 taong gulang na. Nako. May tanong ako sa mga kababayan natin. Meron akong mainit na tanong sa taong bayan. Mga kababayan ko, papayag ba kayo na iuwi pa sa Pilipinas yung abo kung sakaling gusto daw makremate nito ni Duterte? Mga kababayan, tatanungin ko lang papayag ba kayo? Mga kababayan ko, mga kapatid, papayag ba kayo? Mga kababayan? May tanong po ako sa inyo. Kasi gusto ko po marinig yung taong bayan, yung tinig ng taong bayan. Tanungin natin ng taong bayan, mag-poll tayo. Payag ba kayo iuwi ang abo ni Digong sa Pinas? Yes or no lang mga kababayan ko. Ayan, payag ba kayo na iuwi ang abo ni Digong sa Pilipinas? Yes or no mga kababayan ko, meron po diyang comment sa para makita nyo po mga kababayan, mga kapatid. Hating-hati ang boto ng hating-hati ang boto ng mayorya ng Pilipino mga kababayan ko. Sabi ng isang kababayan natin dito, para sa akin, pwede kasi abo na naman siya. Sabi dito, okay lang iuwi pero make sure na abo na talaga. Sabi naman ni Joey Payongyong, mga kababayan ko, hindi ihagis yan sa dagat sa The Hague. Yan, nandiyo ulit sasabi nito. Mga kababayan ko, kahit ngayon, naku, si Kian, medyo masakit yun ha. Sabi dito, hindi kakalat ang abo hindi kakalat ang abo ng kasamaan. Naku. Pwede tapos singhutin ng mga diguts. Singhutin daw ng mga Duterte supporter. Hindi naman ako naniniwala na until the picture ni Digong ng payat. May maniwala tayo pag nakita na natin talaga. Sabi dito, mga kababayan ko. Ito, mga kapatid, marami po nagsasabi nito. At opinion nyo po yung pinagbabasihan ko, mga kababayan. Magkakagulo lang. Sabi dito, okay lang yan sir kasi ashes na naman niya. Ito. Ang sagot ng taong bayan sa poll natin, mga kababayan ko, ito po ay end ko na po para makita natin, mga kababayan ko. Ayan, ito. May mga bumoto sa poll natin, mga kababayan ko. Sabi dito, 77% ang nagsabi ng no and 22% ang yes. And poll completed 54 votes, mga kababayan. Boto nyo yan. Okay. Pinagbotohan lang natin dito. Meron akong dalawang opinion dyan. Alam nyo ano yung opinion ko, mga kababayan?
mga kapatid, my number one opinion, mga kababayan ko, kapag ang abo ni Duterte inuwi sa Pilipinas, makinig kayo mabuti. Importante to. Opo, importante to. Importanteng alam ninyo. Okay? At kapag hindi naman inuwi ang abo ni Duterte, ano ang pwedeng mangyari? Mga kababayan ko. Okay? Eto. Number one, mga kababayan ko, I think mga kababayan, naghahanda na ang kampo ni Duterte sa pwedeng mangyari sa kanya sa Netherlands. Sapagkat according to the legal wife of the former president, and for the legal wife is the Mrs. Zimmerman, mga kababayan ko, is butot balat na si Digong. Hindi malabong mangyari na butot balat na talaga yon dahil hindi na makakapag-exercise yung tao doon. Mag-isang nagmemedyas, mag-isang nagsusot ng damit, mag-isang naggagala doon, mag-isa niyang kinakausap ang sarili. Mga kababayan ko. At talaga naman totoo na talagang pwede siyang mamatay, mga kababayan ko, nang dahil sa nangyayaring depression. Yes. Tama kayo doon. Excuse me po. Depression. Mga nakaka-depress na nangyayari sa buhay niya bilang dating presidente. Nakaka-depress, mga kababayan ko, na mga nangyayari sa kanya bilang dating supreme leader, mga kababayan ko. Dahil sa mga nangyayari. Alam mo, mga kababayan ko, nakakalungkot lang talaga na pwedeng mangyari yon. But here is my simple opinion. Kapag inuwi na ang abo ni Duterte sa Pilipinas, ito ang maaaring mangyari. Pwedeng mag-generate ng galit ng taong bayan. Opo, pwede po. Pwedeng mag-generate ng galit ng taong bayan sa mga kababayan ko sa mga taga-suporta ni Digong. Remember what happened to Ninoy? Yeah, the late Senator Ninoy Aquino. Yung martir, mga kababayan ko. Ano ginawa niya? Alam niya, nakikitili ng buhay niya sa tarmac. Pagbaba niya ng eroplano. Ano nangyari? Sinugal niya, mga kababayan ko. Ano nangyari doon? Binaril sa tarmac, sa eroplano, sa pagbaba ng eroplano, ang ending ang nangyari, nag-generate ng galit ng tao, mga kababayan. Nag-generate ng galit ng tao at nagalit ang sambayan ng Pilipino. Mga kapatid, ano ang resulta? Mga kababayan ko, revenge. Gaganti ang kampo nila. Gaganti ang mga naisimpatya. Kung abo si Duterte uuwi sa Pilipinas, tingin ninyo, mga kababayan ko, makakabuti? Sagot? Hindi. Bakit? Mga kababayan, bukod sa mag-generate ng galit sa taong bayan, taong bayan, mga kababayan ko, ang mangyayari nito, mga kapatid, ay patuloy, mga kababayan ko, patuloy at patuloy ang magiging balakid sa pag-usad ng bayan. Yes. Dahil ang main point, kung sakaling iuwi ang abo nito sa Pilipinas, is to generate a sympathy para sa kanyang anak na babae na gustong maging, mga kababayan ko, presidente. Mga kababayan ko, maaring mangyari na magmalakori Aquino si Sara Duterte. At maaari ding mangyari, mga kababayan ko, na mag-Ninoy Aquino si Duterte. Mauulit lang yung kasaysayan, pero sa ibang pagkatao na nga lang. New version ng story. Kung si Ninoy namatay, binaril, si Duterte umuwi ng abo, yung anak naging presidente.
Tama, mga kababayan? Correct me if I'm wrong. Pwedeng mangyari yan. Mga kababayan ko, ito pa pinakamasakit, mga kababayan. Kung sakasakali mang mangyari ito, mga kababayan ko, ito yung aking makikita. Pwedeng magkagulo nang dahil sa simpatya, nang dahil sa galit, at pwedeng manggulo yung mga kaalyado ni Duterte na mga rebelde. Buhay na naman ang MILF. Buhay na naman ang mga taga-suportang NPA nito. Tingnan ninyo ang mangyayari sa bansa kung hindi magkagulo. At sasadyain yon ng mga politikong kaalyado nila upang makaupo sa pwesto. Mga kababayan, gagawin at gagawin nila yon. Mga kapatid, tuloy. Ayayat daw ang dating Pangulo pero hindi naman nangihina. 4 na buwan na sa The Hague ang dating Pangulo matapos arestuhin sa kasong crimes against humanity. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ayaw niya iuwi yung katawan niya sa Pilipinas because gusto niyang dyan sa Netherlands na sunugin. Ashes na lang daw yung iuwi. Mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang... Buti na yung alam natin lahat. Binroadcast mo pa, pampamilya nyo na lang yan. Alam mo may kutob ako Parang sinabi na siguro ng doktor na may taning na to si Duterte. Tansya ko lang. Last wishes para magagawa yon kapag nangyari. Para naman kina Senador Bato de la Rosa at Bongo, mainam na dito sa ating bansa gugulin ng dating Pangulo ang kanyang mga huling sandali. Kayong dalawa. Alam mo, tatawa ako sa dalawang senador natin na to. Natakang-taka lang ako. Nag-iisip ako dito sa dalawa. Bakit Bakit ba pinipilit ninyo na kayo ay pro Duterte talaga? 'Di ba? Tanong ko lang. Nagtataka lang ako dito sa dalawa. Bakit kayo pro Duterte talaga? Kasi si Bongo, marami naman pwedeng gawin si Bongo. He was a senator during that time. Pwede niya naman pasukin yung tatay niya dun Hindi niya ginawa. Si Bato, mga kababayan ko, nagtago. Sa ICC, baka damputin. Mga kababayan. Tapos ito, nasasabihin nila na dapat dito sa Pilipinas. Pag sa Pilipinas, pwedeng mangyari. Dalawa kayo ni Bato ang mag-beneficiary. Yes. There is a possibility that si Bongo at si Bato, mga kababayan ko, is tumakbong presidente at vice-presidente yan. Pwedeng mangyari yun. Walang imposible na mangyari yun. Kaya nagtataka ako, mga kababayan ko, na ganyan ang diskarte nila. Iuwi sa Pilipinas. Hindi kasi sila magbe-beneficiary kung gano'n na mangyari. Kung ashes na lang iuuwi dito. Ang magiging beneficiary ng laban na yan, mga kababayan ko, yung anak niyang babae na si Sara Duterte. Ako, malakas ang kutob ko na tong si Go at si Bato, mga kababayan ko, tatakbo sa higher position to. Walang pwedeng mangyari yun. Mga kababayan. Pero, ang thinking ko dito, mabalik lang ako sa usapin kay Buday, mga kababayan. Ang tataka lang ako, bakit yung mga kaanak nila, apo niya, apo ni Duterte, apo ni kay Pulong, si Baste, dumalaw na, si Sara, yung mga anak niya, yung mga babae ni Duterte sa buhay niya, personal aid niya, nagsipagdalaw na, mga kababayan ko. Pero, napapaisip ba kayo, mga kababayan? Napapaisip ba? Ako napapaisip din Di kaya malapit na talaga to. Kasi nagpupuntahan na sila 'Di ba? Napansin nyo ba, mga kababayan ko? Nagpupuntahan na sila. At kanya-kanya na silang pabida. Yung isa na issue sa pera dahil di umano'y nagpapapirma. Mga kababayan, yung isa naman na issue sa ganito dahil sa mga pakikialam sa mga maisog rally. Ang daming hanash, 'di ba?
Sorry. Excuse me. Di ba ang daming hanash na nangyari sa Netherlands? Anong meron? Baka sooner or later, mabalitaan na lang namin na si dating Pangulong Duterte binawian na ng buhay. Una nang pumirma ng resolusyon ng 2 senador para mapauwi sa Pilipinas si Duterte. It's a very sad, information. So sana, kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas. Mga kababayan, totoo. Kung very sad information, very sad information. Sana kung mamamatay na lang siya, dito na lang sa Pilipinas. Pero mga kababayan ko, nung naghihiring, nakarogue. Mga kababayan. Pero nung inuhuli si Duterte, isa sa mga wala. Di ba? Mga kababayan ko, nagtago. Mga kababayan ko, natunugan niya kasi na may huhulihin si Duterte kaya nagtago dun eh. Tuloy. Doon sa ibang bansa, para naman na dating Pangulo ng Pilipinas. Yun. Alam mo hindi, kung bawian man si Duterte ng buhay sa ibang bansa, that is kasalanan niya yon. Mga kababayan ko. Alangan naman mga kababayan ko, madededo na si Duterte, uwi nyo na sa Pilipinas to. Pwede ba yun mga kababayan? Hindi. Mga kababayan ko. Hindi ganun. Mga kababayan. Doon siya nagkasala siya eh. So pagbayaran niya yun doon sa The Hague. Sa International Criminal Court. So ngayon mga kababayan ko, pagbalik niya sa Pilipinas, mga kababayan, abuman siyang umuwi dito sa Pilipinas, deserve. Mga kababayan. Di ko alam saan kumukuha to si Bato. Ito si Bato, promise mga kababayan ko, no? Hindi to senador ng Pilipino, senador to ng mga Duterte. Darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon. Sana po'y dito po yun sa ating bayan. Ano, buti pa to si Bongo. Kahit papaano, ipinaglalaban niya pa rin yung karapatan ng boss niya. Pero pag nagsalita si Bato, mga kababayan ko, wala. Mga kababayan, mga kababayan. Pero kung ako tatanungin ninyo, kung ako, mga kababayan ko, kung ako tatanungin ninyo, mga kapatid, mga kababayan ko, kung ako tatanungin ninyo mga kapatid wag na lang iuwi. Kasi pagmumulan lang ng away, gulo sa bansa natin, magkakaroon ng pagkakabahabahagi sa mga Pilipino. Yun lang gusto ko sabihin. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. I-like mo na rin ang ating video.